Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay na ating panahon. Patuloy pa rin po nakaka-apekto yung shear line lalo na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon area. Kaya sa Isabela at sa Aurora, may inaasahan pa rin po tayo ngayong gabi na mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantalang dahil naman po sa amihan, itong bahagi po ng Batanes, pati na rin ng Cagayan at Apayao, ay makakaranas din po na may hina hanggang sa tamtaman ng mga pag-ulan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Samantalang yung Intertropical Convergence Zone umiiral pa rin po sa may katimugang bahagi ng Mindanao na kung saan magdudulot din ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may bahagi po ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, pati na rin po sa Sultan Kudarat at Sarangani, pati na rin dito sa may bahagi ng Southern Palawan. Kaya ingat pa rin po sa ating mga kababayan dyan dahil kung minsan malakas pa rin po yung mga pag-ulan na ating inaasahan. Dito naman po sa atin sa Kamaynilaan, pati na rin sa ibang bahagi pa na ating kapuluan, ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan yung inaasahan po natin ngayong hapon hanggang mamayang gabi na kung saan posible pa rin yung mga pulupulong panandali ang buhos ng pag-ulan, dala naman po ito ng easterlies. Wala naman tayo minomonitor ngayon na low pressure area o bagyo na posible pong makaapekto sa ating bansa. Para sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil pa rin sa shear line, itong bahagi po ng Isabela at Aurora ay patuloy na makakaranas ng maghapong maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Samantalang ang bahagi ng Cagayan, pati na rin po itong Apayao at sa may Batanes ay makulimlim na panahon pa rin ang inaasahan bukas at may kasamang may hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. Dahil nga bukas, inaasahan natin ang panibagong bugso ng amihan. Ito pong nalalabing bahagi ng Northern Luzon, partikular na Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at rest ng Cagayan Valley ay makakaranas o posible po yung mga may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon dala ng amihan. Pero dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon, ay mananatiling maaliwalas po yung ating umaga hanggang tanghali, pero pagsapit po ng hapon, pati na rin po sa gabi, ay posible pa rin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan, dala pa rin po ito ng easterlies. Temperatura natin bukas dito sa Kamaynilaan ay nasa around 24 to 31 degrees Celsius, Baguio City 16 to 24 degrees, Lawag, 24 to 30 degrees Celsius. Sa mga pupunta naman ng Tagaytay, nasa around 22 to 30 degrees ang agwat ng temperatura. Sa bahagi naman po ng Tuguegarao, nasa around 22 to 30 degrees ang agwat ng temperatura at 25 to 31 degrees naman sa bahagi ng Legazpi City. Pumunta naman po tayo sa Puerto Princesa at Calayan Islands na kung saan aabot po bukas sa 32 degrees yung maximum temperature. Sa mga kababayan naman natin sa bahagi ng Visayas at Mindanao, wala tayong naasahan na malawakang mga pag-ulan dyan bukas at magpapatuloy yung kanilang naranasan na maaliwalas na panahon. Ganon din sa may southern portion ng Mindanao, no? Inaasahan po natin na mas bababa o wala na po epekto yung Intertropical Convergence Zone dyan, kaya maaliwalas na panahon na po ang inaasahan natin sa buong bahagi ng Mindanao. Kung may mapag-ulan man sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ito po ay mga panandaliang buhos lamang madalas sa hapon at sa gabi. Pwede po natin i-monitor yung mga thunderstorm advisories na nilalabas po na ating mga Regional Services Division at pinopost po natin ito sa ating social media accounts, pati na rin po sa ating website. Temperatura natin bukas sa bahagi po ng Iloilo at sa Tacloban ay nasa around 25 to 32 degrees Celsius. Cebu, pati na rin po sa Cagayan de Oro, aabot sa 31 degrees ang maximum temperature. Samantalang mainit sa may Zamboanga, 33 degrees ang maximum temperature at aabot naman sa 24 to 32 degrees ang temperatura sa bahagi ng Metro Davao. Para po sa ating mga kababayan na maglalayag, wala tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating karagatan, ngunit pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan na maglalayag o papalaot sa baybayin po ng Northern Luzon area dahil posible po dyan yung moderate to rough na sea condition. Kaya delikado pa rin po ito sa may sasakyan, lalo na po yung may maliit na sasakyan pandagat. Sa ibang baybayin po na ating karagatan ay magiging banayad hanggang sa tamtaman lamang ang mga pag-alon. Para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad dito sa Luzon, partikular na dito sa Metro Manila na kung saan hanggang Miyerkules, posible pa rin po yung mga may hinang mga pag-ulan o yung mga thunderstorms, lalo na sa hapon at sa gabi. Pero pagdating po ng Huwebes hanggang Biyernes sa madaling araw ay posible pa rin po tayo makaranas ng may hinang mga pag-ulan o mga pag-ambon dahil nga sa posibleng paglakas ng northeast monsoon o ng amihan.
At kung makikita rin po natin sa Baguio City, no, simula po Miyerkules hanggang Biyernes, ay generally maulap po ang kalangitan dyan. Posible yung may hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng amihan. Sa Legazpi City naman hanggang Miyerkules, maaliwalas yung mga panahon na inaasahan dyan. Mga thunderstorms lamang hapon at gabi. Ngunit pagdating po ng Huwebes hanggang Biyernes, makikita natin ay cloudy na po yung kalangitan dyan at may mga kalat-kalat na mapag-ulan dahil nga lalakas yung amihan, malakas din po yung easterlies natin, magsasalubong po yung dalawang hangin. Ito po yung tinatawag natin na shear line na makakaapekto sa silang bahagi ng Southern Luzon, pati na rin sa Visayas. Kaya sa Legazpi City, may mga pag-ulan po tayo inaasahan dala ng shear line pagdating ng Huwebes hanggang Biyernes. Dumako na po tayo sa mga pangunahing syudad sa Visayas na kung saan sa Metro Cebu at sa Iloilo City, wala tayong inaasahang malawakang mga pag-ulan for the next 3 days maliban sa mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. Sa bahagi ng Tacloban, dahil nga sa epekto ng shear line, pagdating ng Huwebes hanggang Biyernes, magiging maulap po ang kalangitan dyan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa may key cities naman po natin sa Mindanao, sa Metro Davao po hanggang Huwebes ay maaliwalas yung panahon na inaasahan natin dyan. Ngunit pagdating ng Biyernes dahil sa epekto ng easterlies, posibleng may mga kalat-kalat na mga pag-ulan po tayong asahan sa bahagi ng Davao City. Pero sa may Cagayan de Oro, pati na rin po sa may Zamboanga, generally maaliwalas yung panahon na inaasahan for the next 3 days maliban sa mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. At ang araw po natin dito sa Kamaynilaan ay lulubog sa gab na 6:01 ng gabi at muli itong sisikat bukas ng 6:19 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at i-follow kami sa aming social media accounts sa DOST_Pag-asa at bisitahin ang aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan po yung latest dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon po.